Una muna, para lang review, no? Para lang dun sa mga, siguro bago pa lang nakikinig sa atin, no? Ano po ba ulit itong NLRC? Ano yung mga sakop nyo, responsibilidad, at under kayo anong ahensya po? Ang National Labor Relations Commission po ay isang ahensya na nasa ilalim ng Department of Labor and Employment, at ang mga kaso hingil sa illegal dismissal cases o yung wala pong just or authorized causes ng pagkakatanggal sa trabaho ng ating mga empleyado, at tungkol sa mga monetary claims. Halimbawa po ay hindi nababayaran ng tama ang kanilang mga salaries and benefits ayon sa labor standards or ayon sa kanilang employment contract, dito po sa amin sa NLRC sinasampa. Kasama na rin po rito ang mga kaso ng ating mga OFWs regarding rin po sa mga illegal termination disputes, violation ng kanilang employment contract sa abroad, at pati po sa ating mga seafarers yung tinatawag na mga disability benefits. Pero kayo po, yung NLRC, parang may iba pa bang, kunyari, how would you differentiate it dun sa iba pang departments under DOLE? May, ano po ba to? Depende po per case or may iba pa po ba o kayo na talaga ang lahat ng humahawak sa mga ganitong dispute? Halos lahat po ng mga kasong ito ay sa amin kunyari, local nilalaga. courts, ganon. How do you hindi differentiate? Po. Pag po ang kaso ay emanating dun sa tinatawag na claims arising out of an employer-employee relationship, then sa amin po yun sa NLRC. To the exclusion of the regular courts po yun. So kami lamang po ang merong jurisdiction na tinatawag na mag-handle ng mga ganong kaso. Pero kunyari yung DOLE as the main agency, wala na po din silang hinahawakan ng mga kaso o meron din po? Meron po silang hinahawakan because inherent po sa power ng ating Secretary of Labor ay yung mag-conduct ng tinatawag na inspections para malaman po kung ang isang establishment ay compliant dun sa mga tinatawag na labor standards. So kung halimbawa pong itong power po ng secretary na to ay dinedelegate niya. So hindi naman po siya personal mismo yung nag-i-inspect ng bawat establishment. So delegated po ito ron sa kanilang mga inspectors. At pag halimbawa po ron sa inspection na maaari pong through a complaint or even through a regular inspection lang po na ginagawa ng DOLE ay nakita na mayroong mga violations ng labor standards, maaari pong utusan ang establishment na yon, ang employer, na bayaran ng tama at yung mga pagkukulang ay pabayaran din sa employer ng mga empleyado. Pero yung mga binanggit nyo kanina, halimbawa illegal dismissal, yung mga ganyan, yung mga kaso ng OFW, kayo na po yan. Ano po yung, halimbawa, ano yung karaniwan, yung talagang marami pong kaso na fina-file po sa inyo? Ang pinakamarami po ay illegal dismissal cases. So, kasi nga po, kagaya ng nabanggit ko po kahapon, ang unique po sa ating labor code sa Pilipinas ay nagiging regular ang ating mga empleyado at nagkakaroon sila ng tinatawag na security of tenure. So pag nagkaroon ka po ng security of tenure, hindi ka basta-basta po pwedeng, halimbawa, naisip lang po nung may-ari na ayoko nang makita ng mukha mo. Huwag ka nang pumasok bukas. Bawal po yun. So kailangan po merong just or authorized causes for your termination. Kaya yun yung karaniwan, ano po. At related na siya, halimbawa, yung pasweldo, yung mga yes ganon. Po. Pag nagsampa na po sila ng kaso, dinadagdag na rin po nila yung mga money claims nila. Kung halimbawa po na hindi sila binayaran ng huling sweldo nila or kulang ang kanilang sweldo, below minimum wage ba? Or halimbawa po yung 13th month pay or yung ibang mga benepisyo nila ay hindi binigay ng employer, maaari na po nilang isama sa kaso na yon. Pero pwede rin pong independent na kahit hindi ka naman tinatanggal sa iyong trabaho, ay magsampa ka ng kaso for your money claims. Maaari pong gawin yun ng isang manggagawa. Yung binanggit nyo na rin na independent, kasi kahapon pala napag-usapan na rin to, pero medyo gusto lang namin mas i-elaborate pa na meron palang pagkakaiba bukod dun sa regular at contractual workers. Ito palang talent, independent contractor, may pagkakaiba din pala yan, or yung mga contractual workers. Pwede po ba paliwanag, Commissioner? Ganito po, no? Oo. Malaki po ang pagkakaiba. Kasi po ang talent or na isang example ng isang independent contractor ay hindi po empleyado. So sila po ay hindi covered ng labor code. Okay? Halimbawa po, ang talent po, nagkaroon na po ng isang, unahin po natin, ang independent contractor. Ang pinakabago pong kaso dyan, yung nabanggit ko kahapon, ay yung DT Angkin na kaso. Hindi ko na po babanggitin yung respondent, pero dun po sa kaso na yun, ito po yung mga riders ng mga delivery apps.
Okay? Sinabi po, ang argumento po ng kumpanya ay independent contractor daw po ang kanilang mga delivery riders. Ang sabi po ng Korte Suprema dito, hindi po sila independent contractor. Kasi para po maging independent contractor, sila ay dapat may possess na unique skills, unique talent or skills. So ang sabi po ng Korte Suprema, ano naman ang unique na talent sa pagmumotorsiklo? So sila ay ordinaryong empleyado lang performing an ordinary work which is necessary and desirable to the business of their employer, which is yun nga pong delivery apps na system po na yon. Mapunta naman po ako sa talent. Yung talent Pwede po kasi... Pwede ko bang balikan lang yung independent contractor? So, very crucial yung unique skills. Ganun ba? In Yes defining it. In defining the independent contractor. Yes po. Oo. Kasi kung halimbawa sasabihin na ikaw ay independent contractor, pero ano naman ang iyong unique na skill? Halimbawa nga po, yung pong talent, it's an independent, ang talent po ay isang independent contractor. Pero ano po ang mangyayari dito sa mga riders? So they're regular employees? What do you call them now? Simula po nung labas po ang kaso na iyon, nung yung DT Angkin case, sinabi na po ng Korte Suprema na ang mga delivery riders na ito ay dapat na ituring na regular na empleyado ng mga delivery apps at mga related na kumpanya. Okay. So yung pinutol ko po kayo, yung talent naman po... Yung talent po is a form of independent contractor. Okay? Kasi po, doon naman po rin sa Sonza case na tinatawag. Matagal na pong kaso ito. Sinabi po roon na yung broadcaster na si Sonza ay isang talent at independent contractor. Meron po kasing 4-test rule na tinatawag yan. Number 1, yun pong power to hire. Doon po sa kaso niya, hindi po siya raw yung ordinaryo na hinire na kagaya nung through HR, etc. So, siya po ay ni-refer dahil siya ay mayroong possess ng unique skill at ginagawa niya na yung pagiging broadcaster nung una pa man. Dun po rin sa payment of wages. Dun sa payment of wages niya po, yung kanyang sweldo, hindi po sweldo, no? Yung kabayaran sa kanya. Kasi kung sweldo po, empleyado siya. So, yung kabayaran daw po sa kanya ay napakalaki kumpara sa isang ordinaryong empleyado. And this is considering na ang trabaho niya ay maiksing oras lamang sa loob ng isang linggo. Hindi naman po 8 to 5 na trabaho yon. Ikatlo po yung termination, dun sa power of termination, kontrata po siya na hindi po siya yung tineterminate na kagaya ng isang ordinaryong empleyado. And lastly, yung power of control. Kasi po pag independent contractor, meron ka pong, dahil sa iyong unique skill, hinahayaan ka ng principal mo na gawin in a manner ng independent yung deliverables mo, kumbaga. So, wala pong control. Kasi yun ang pinaka-crucial po sa isang employer-employee relationship. Wala pong control. Hinahayaan ka, na-hire ka dahil sa iyong unique talent. So, hahayaan ka nila kung paano mong gawin yung iyong yung trabaho kung saan ka in-engage nung iyong principal. So ano pa pong ibang examples niyan? Halimbawa, yung binanggit nyo, broadcaster, mga graphic artist, mga ganyan po. Depende po sa graphic artist. No? Kung halimbawa pong yung nag-engage ka ng graphic artist na para sa isang, halimbawa po, siguro, example, itong election na to, nagpa-drawing ka, nagpagawa ka ng, maaari po siguro yun. Pero kung ang negosyo po ninyo ay graphic arts talaga, at talaga nag-engage kayo ng mga empleyado na ang ginagawa ay pagiging graphic artist, then ang mga tao po na ito, again kasi yung definition nga po ng isang regular na employee ay doing work that is necessary and desirable to the usual business of the employer. Therefore, ito pong mga taong ito ay ma-hire po, ay matuturing na regular employee. Yun pong mga professionals. Yun po siguro ang mga magandang example ng independent contractors. Kagaya po Doctors. Kami po, nung abogado pa po ako ay ini-engage on a retainer basis ng isang kumpanya. Nagkukonsulta sila sa akin based on my expertise as a lawyer. So, hindi po ako maituturing na regular na empleyado. Of course, meron pong mga regular na empleyado na mga abogado, yung mga corporate po, pero ito po yung talagang pumapasok ng araw-araw, may control sa kanilang kumpanya. Pero po yung kung hinihingan ka lang ng opinion, diba? Or nag-handle ka lang ng kaso para sa kanila, therefore, you should be considered an independent contractor. Paano naman po yan pagdating sa mga benepisyo? Kung sinasabi nyo parang wala dyang employee-employer relationship.
Eto po, no? Una po sa lahat, kaya po dinidistinguish yan. Kasi po, pag po naituring ang isang tao na empleyado, tatanggap po siya ng tinatawag na labor standard benefits, kagaya po nung binanggit ko kahapon. Kasi po kung halimbawa po na siya ay hindi empleyado, wala po siyang matatanggap na mga benepisyo na ito. Okay, hindi po siya entitled dito sa mga ito. So ngayon po, kaya po ang karamihan ng mga manggagawa ay gusto nilang ma-declare sila as an employee, not an independent contractor. So ganun po yung ano. In fact, covered din po sila nung tinatawag na security of tenure. Hindi sila basta-basta pwedeng tanggalin kung halimbawang sila ay empleyado. So having said that po, ang isang independent contractor ay wala ng mga benepisyo na to. So kagaya po ng binanggit ko, hindi sila entitled to minimum wage, to overtime. Leave credits. Pero usually nga po, dahil ikaw ay possessed of unique skills and talents, dapat mas malaki ang iyong ganansya o ang iyong kinikita, di po ba? Kumbaga yun na lang yung magko-cover ng mga benefits na hindi sana natatanggap. Yes po. Oo. Pero ibig sabihin, hindi mo nga pwedeng i-require yung employer na gawin yun, no? Na magbigay ng benepisyo. Unless na lang yung mga, may iba yatang kalakaran ngayon na parang kahit na contractual ka, pwede, option yun ng kumpanya kung bibigyan ka ng mga benepisyo. Iba po yung contractual na empleyado. Yung contractual po ay empleyado pa rin. Okay? Oo nga, iba pa pala so, yan. yun po yung independent contractor. Ito po yung, again, hindi nga po ito mga empleyado dahil meron silang unique talent and skills. And karamihan naman po sa mga taong ito, ano bang tawag dito, dahil sa kanilang unique talent and skills, mga professionals po yan. So, magaganda po ang kita niyan. Hindi nila kailangan ng protection ng employer-employee relationship. Yung binanggit nyo ng contractual, may isa pa pala. Ano nga pala ulit ang naman ng contractual? Opo. Ganito po, no? Kagaya po ng binanggit ko kahapon. Number one, meron po talagang mga tinatawag na contract employees, okay? Or project employees. Kung halimbawa po meron talagang isang separate na project, ang example ko nga po dyan ay yung mga sa isang construction company, kung meron pong isang building A na ginagawa yung kumpanya, coterminous po yung mga empleyado na hinire niya sa project na iyon. So project employees po sila ron. Pero kung halimbawa, kasi kagaya ng sinabi ko rin, kung halimbawa po na natapos na tong building A at wala na siyang bagong project, kawawa naman po yung may-ari ng kumpanya kung i-retain niya pa yung mga empleyado, pasisweldohin niya nang wala nang ginagawa. So, sila po ay project employees or contract employees, coterminous po sila dun sa project na yon. Pero again, ang nangyayari nga po, yung tinatawag na mga endo, paulit-ulit. Sinasabi na hindi ka magiging regular, contract ka lang. Pero again, ang employer-employee relationship po ay hindi po yan ordinaryong kontrata. So kung sa palagay po ng ating isang manggagawa na siya ay dapat nang na-regular, maaari po siyang pumunta sa amin sa NLRC at mag-file ng kaso kahit po yung tinatawag na case for regularization para ituring siya as isang regular na empleyado. Pero kung if you're a contractual employee, are you entitled to benefits? Yes po. As soon contractual, kunyari 6 months, 3 months, yes po. As soon ang hindi ka lang po mai-entitle yung may ilan, no? Kagaya po yung tinatawag na SILP or yung Service Incentive Leave Pay. 5 days po ito, pero matatanggap lamang po ito ng isang empleyado makalipas ng 1 taon siyang employed. Pero lahat po yung minimum wage, overtime pay, dapat meron, night differential, night shift mga differential, ganyan. Lahat po yan. Yung holiday pay, meron rin po yan. Pati po yung 13th month pay. Kung halimbawa po na umabot ka ron sa lumagpas ka ng 3 buwan or so, ma-entitle ka pa rin po sa 13th month pay. Pati po yun dun sa, ang isa pa po na hindi na-discuss kahapon, yung, ano bang tawag dito? Yun pong day off. Kasi okay, po, dapat hindi 7 days diretso. Opo. Ang minimum po dapat ay merong isang day off ang isang tao, ang isang manggagawa sa 1 linggo. So pag halimbawa pinagtrabaho ka po on your off day, meron pong rest day po ang tawag doon, hindi off, no? Rest day, meron pong rest day premium pay na tinatawag at entitled ka to 130% of your salary. Yung binanggit nyo na kanina, no, kung merong mga paglabag or may mga hindi nasunod, sa NLRC din po ito dumidiretso, yung yes mga po. ganitong kaso. Opo. Pag mga regular employee, sa inyo pa rin? Yes po. Wala kayong hindi nyo tinitignan yung difference, ano, kung talent or... Lahat po ng mga klase ng empleyado sa amin. Pero yun nga po, no, pag halimbawa pong na-determine namin na yung nagdemanda na tao ay talent pala or independent contractor, nawawalan po kami ng jurisdiction. Kasi walang batas, sabi nyo, hindi pinapailalim sa batas, ano? Hindi po napapailalim siya
sa labor law. So maaari po siguro siyang magkaroon ng remedyo sa regular na korte because ang meron po sila ay hindi employer-employee relationship, kung hindi based on a contract na relationship, civil po na base sa civil code po yun na relationship. So regular code sa regular courts po maisasampa ang Kaya kanilang hindi na kaso. sa inyo yun, no? Hindi na po sa amin. Pero yun. halimbawa, kunwari may problema, ito nga yung mga pasweldo or hindi nabibigay yung mga benepisyo, gaano po tumatagal yung mga ganyan sa inyo para ma-resolve nyo? Mabilis po kami sa NLRC. Okay. Meron po kaming tinatawag na process cycle time. Ang amin pong mga labor arbiters, kailangang madesisyon na ng kaso mula sa pagkakasampa nito within 9 months pagkasampa ng kaso. Pag akyat po sa amin, kasi sa amin pong sa commissioners, ang apela naman po. Ang apela po sa amin ay within 6 months kailangan po namin desisyonan din ang kaso. Yun yung sa tatanong ko sana, yung pagkatapos ng appeal sa inyo, pwede pa bang i-appeal sa local court o wala na? Maari pa pong iakyat hanggang Court of Appeals. Pero po kung ganito po yan, no, ang kagandahan po sa ating NLRC is that pag halimbawa pong sa labor arbiter level ay may utos ang labor arbiter. Ito po yung first instance, no? Ay may utos na po ang labor arbiter na meron pong illegal dismissal at merong order na i-reinstate. Ibig sabihin, ikaw ay illegal na tinanggal sa trabaho at kailangan kang ibalik sa iyong dating trabaho nang walang loss of seniority rights mo at walang loss of salaries and benefits, immediately executory po yun. So, ibig sabihin, whether actual kang papapasukin ng amo mo or ipe-payroll reinstatement ka, kailangan kang i-reinstate. Kahit po mag-apela sila. Yun nga, habang nag-aapela yung kumpanya, basta ibabalik ka agad. Kailangan ibalik ka kaagad. Pag may desisyon, ano po? Opo. Kahit po naka-apela. Tapos ngayon naman po, pagdating po sa amin sa commission, pag halimbawa pong nag-final na yung decision namin, kahit po umakyat sila sa Court of Appeals, kung meron pong tinatawag na monetary award, halimbawa meron pong finding na hindi nagbayad ng, halimbawa entitled po to back wages dahil ilang buwan ngang tinanggal sa trabaho, kung halimbawa umandar po yung kaso ng mga 12 buwan o 1 taon, yung 1 taon na wages na iyon, maaari na pong makuha kaagad nung empleyado kahit na umakyat sa Court of Appeals yung may-ari ng kumpanya. Ang kailangan po makakuha siya nung tinatawag na ang kumpanya ng temporary restraining order, yung TRO po, para mapigil yung pagpaparelease namin nung award o nung pera ng manggagawa.